It's a beautiful Monday morning and welcome to another episode of the Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. This is your host for today, Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, the Local Economic Development and Investment Promotion Officer of the Province of Albay. And as promised po, meron naman tayong makakasamang isang negosyante na makakausap sa araw na ito upang magkwento ng kanyang journey sa pagninegosyo. This is of course in our attempt to be the entrepreneurial hub of excellence and the most preferred investment area not only here in the region but in the whole country as well sa pamamagitan ng kwento ng aming mga guests sa programang ito. Syempre gusto rin namin kayong ma-inspire and ma-motivate na magbukas na rin ng inyong mga sariling negosyo dito sa probinsya ng Albay. Of course, this program is being brought to you by the Provincial Government of Albay through the leadership of our beloved Governor Attorney Edsel Grexlegman and with the help of the Albay Provincial Information Office headed by Attorney Marilu Duca Castillo and her staff. So, ito po ay programa ng Ledipo Office and gusto namin po matulungan ang mga micro, small, and medium enterprises dito sa probinsya ng Albay na magkaroon ng platform kung saan pwede nilang i-promote ang kanilang mga negosyo free of charge. Pero bago tayo magtungo doon sa aming formal interview, gusto lamang namin na malaman ninyo kung ano ang aming mga vision sa office at kung ano ang mga serbisyo pwede ninyong makuha sa Ledipo Office. So please watch this short video po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. And we're back po sa mga kabubukas pa lang ng inyong mga Facebook pages. Beautiful Monday morning po sa inyong lahat and welcome to the 69th episode of the Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. And of course, as promised, may makausap tayong negosyante sa araw na ito. Please join me in welcoming owner of Pima Guitars, Mr. Michael John D. Bongalos. Good morning and welcome to the program po, sir. Hello, good morning thank you po sa invitation nyo dito sa inyong programa and good morning din sa lahat ng mga nanonood sa live. Ayan. So, napakabata ni sir na negosyante, ano? So, Pima Guitars. Yes po. So, Pima Guitars. Ikaw ba ay nagbebenta ng mga guitars exclusively o may mga iba pang musical instruments dito sa meron na po store? ngayon. Initially, mga guitars lang. Pero meron na rin po kaming mga ibang instruments like drums, e-drums, may keyboard na rin po. Kinukumpleto na po namin paunti-unti. I see. Okay. So, Pima Guitars, saan galing po yung name ng Pima? Pima, Spanish words po siya. Acronym. Spanish word siya ang meaning po is thumb, index, middle ring. Yun po yung primary fingers na ginagamit for guitars. Para makapag-gitara. Para makapag-strum. Yes, so. Ayan.
So, Spanish acronym. Yes po, Spanish Ano po yung siya. P? Yung P, pulgar, indice, medio, and annular. Alin yun dito? So, ito po, pulgar, indice, Pulgar. medio, middle, and annular, yung ring finger. Ring So, finger, ito yes po. lang ang ginagamit. Opo, Sa paggigitara. opo, nasa ano po siya, part siya ng music terms. Oo, na Opo. Spanish. So, yun Opo, yung ginamit Spanish. mo. Para Kaya nabuo mo yung name na Pima Guitar. Yes po, kaya siya Pima. I see, gets. So, kailan nyo po ito inumpisahang negosyo ng guitar business? 2021 po nag-start si Pima. Ano po siya, medyo kalagitnaan siya ng lockdown. Kaya nag-start ako sa bahay para no need na lumabas, tapos no need din ng renta. Parang trial and error, itatry ko po muna siya since lockdown nga po siya. Then, So, kaka-reset pandemic ko lang baby siya. pala itong business na Yes to. po, sa pandemic siya nag-start. Oo. So, Pima Guitars. Ayan. Bakit? Sino ang mahilig sa mga gitara? Ikaw ba yung, since a kid, mahilig na mag-play ng guitar? Nag-start po ako mag-gitara high school lang. Naturuan lang ako sa mga klase ko, mga kaibigan ko. And nagigitara din po kasi ako sa church namin. Kaya, ayun, regularly nakahawak din ng gitara, nakatugtog din naman. So, nandun din yung hilig sa pagigitara. I see. Okay. So, mahilig mag-gitara. And meron ka pa bang alam na ibang musical instrument aside from? Guitar lang po Guitar lang. Ako. Okay. And ano yung pinag-aralan mo nung college? Accountancy po. Graduate po ako ng accountancy. Yes Ang po. galing naman. So, pina-practice mo din yung iyong profession ngayon? Hindi na po. Yung profession po. 2018 Nagagamit po yung niya sa batch ko. negosyo. Sa negosyo. Opo, sa negosyo siya nagagamit. Okay. So, mukhang naging maganda yata yung takbo ng business mo, kaya hindi ka na nag-practice sa iyong profession at na Iniwan na 100% ka na dito sa business? Yes po, 100%. Iniwan ko na yung profession ko na accountant. see. Oh, okay. So, Pima, nag-umpisa sa bahay? Yes po, So, sa saan bahay ka kumuha ng mga supplies mo ng guitars? Initially? Nag-contact po ako sa mga suppliers sa Manila. Tapos, yun, nagkaroon kami ng negotiation kung paano ba sila sa akin magpo-provide ng guitars. Kasi since wala pa nga dito na nagpo-provide ng quality guitars sa Legazpi. Kasi nung college po ako, naghahanap ako ng mga pwedeng mabilhan ng gitara. Ang tendency ng mga guitarist dito is they have to go to Manila pa para bumili ng mga gandang gitara at affordable na guitar. So, naisip ko, why not bring it here na lang sa Bicol? Ang galing niya naman. Okay. And gaano ka kabata nung binuksan mo itong negosyong ito? 25. Ang bata. 25. Kaedad niya yung bunso ko. 25 siya nung nag-start ka dito Yes sa po. business na to. And sa bahay ka muna. Sa bahay po. Nag-display. Opo. Okay. So, initially, magkano yung nilabas mong puhunan? Hindi rin naman mura ang mga gitara, di ba? Opo. Nag-start ako sa mga murang gitara lang. So, initial order ko sa suppliers is nasa 27,000. Tapos, Ilang guitars na po yun? ano lang po yun? Mga 7 guitars. 7 guitars. So, konting-konti lang po talaga ng gitara namin nung una. Oo. Just to tell the market na meron mag-start Meron ng available dito. Opo, ng gitara. Ayan. So, 27,000? Yung sa guitars. Pero yung sa mga pag-ayos ng store, let's say mga 50. Mga nasa 50 rin po siya. Okay. So, yung mga ilang buwan ka nasa bahay muna at nung inumpisahan mo sa 7 gitara muna, mga ilang buwan yon, gaano katagal bago mo na-dispose lahat ng guitars na yon? Yung initial order po? Oo. Ano po, mga ilang months din 3 months, let's say 2 to 3 months. Kasi 3 months. nagpapakilala pa lang po si Pima. So, from 27, magkano yung kinita mo sa unang batch? Sa unang batch po, nasa ano po siya from 27,000, aabot po siya ng 40. Oh, ang laki ng kinita niya. So, 7 guitars lang yon. Almost 40. Okay. Paano mo siya binenta? Facebook, number 1, social media. Social media. Medyo alanganin po kasi yung Online bahay muna. namin. Opo, online. Alanganin po kasi yung bahay namin, Taysan. So, talagang dadayuhin siya. Hindi po siya sa sentro lang. So, kailangan siya ma-market. Tapos online. ano pa, kalagitnaan ng pandemic pa. Hindi Opo. pa ganun ka-open.
Yes So, po. paano ba yung ginawa mo na nagdi-deliver ka muna ng guitars? Deliver, opo. Tapos may mga pumupunta rin po sa bahay para bumili ng gitara, mag-check out. Usually, yung mga naging first customers ko noon is yung medyo malalapit lang din sa amin. Kasi nadadaanan nila na, ay meron na pala dito ng bagong store. Paano ka naghanap ng mga bibili ng gitara? Ano po, sa una talaga, sa Facebook lang, post lang ng post. Tapos hanggang sa nag-create din po kami ng Facebook ads para makita ng mga interested buyers na lalabas na lang sa feed nila. You mean you paid extra para makapag-boost Yes po, sa Facebook. ng ad mo sa Opo. Facebook? I see. Okay. So, kailan ka finally nagkaroon ng physical store? Nung last year lang po, last year July, sa 2023 lang. nag-start kami dyan sa may Ago Hospital. Malapit po dyan sa may Spice Up. Sa Spice Rizal Street. Up. Sa may harap Sa ng likod. Naamek. Yung street sa may likod. Ay, tama ba? Along the way po siya mismo, sa main. Sa main. Opo. Sa yung Spice Up, parang nakikita ko yun. Sa may mga ano po dun Yamaha. May lupan. Opo, yun. Sa may Nazareth. Nakikita ko nga yan. Harap nun. Sa harap mismo ng Amek. Sa Opo, may sa may medyo harap po. So, last year ka nag-open ng Opo. iyong physical store. So, 2021 to 2023, online muna. Online. Yung initial years po, bali parang physical store na rin mo sa bahay namin. So, malaki na rin yung pwesto doon sa bahay. May space na talaga May doon space na po for siya. display. Yes po. Para dati po kasi siyang computer shop Kinonvert ko siya to music store, guitar store. So, yun din dati yung computer shop. Yes po. Yun po yung dating computer shop. Grabe, napakabata naman nito na inclined na sa business. So, computer shop. Anong nangyari sa computer shop? Since nag-pandemic, yun po nag-lockdown. Nag-lockdown. So, hindi rin makapunta yung mga gumagamit ng computers. So, yan, why not convert it to Saan galing yung influence mo sa pagninegosyo? Parents. Parents. Kasi since bata po ako, nakikita ko nagninegosyo yung father and mother ko. Tumutulong po ako doon pag bakasyon. So, yun sabi ko po, pag lumaki ako, I want to be a businessman as well. Ayun. Yung accountancy, sino yung may gusto nun na mag-take ka na accountancy? Ako din po, pinili ko rin po siya kasi sabi nila, language of business. So, my goal is to start a business after ko gumraduate. So, kailangan ko malaman yung language ng negosyo. Tama. Para pagka nagnegosyo ako, medyo carry na. Parang experience na lang. Hindi ka na mag-hire na accountant. Ikaw na mismo, marunong ka na mag-handle ng finances. Ang galing naman. Yes. Oo nga naman. So, ayun. So, ano ba yung una mong business sa binuksan? Computer shop ba? O bago yun, meron ka ng mga ventures? Wala po. Ito po yung first na business na computer shop. Yung computer shop po, sa mama ko po yun. Sa mama mo. Okay. Ano yung mga businesses ng parents mo na nag-influence sa'yo to also become a businessman? Quezon City po yung auto supply. Nagbebenta po sila ng piyesa, makina ng mga kotse, nag-aayos din po. Parang talyer ang ano nila. Opo. I see. So, nung tumutulong ka doon, nakita mo na, maganda, may pumapasok na pera pala pag negosyante. Ganun Opo, na okay pala magnegosyo. Only child po ba ikaw o may mga kapatid ka? May mga kapatid. 4 po kami. Puro kayo into business? Hindi po. Ako pa lang so far. Pang-ilan ka po? Pangalawa, pero yes, siya pa yung naging into business. Ang galing naman. So, Pima Guitars. Yes po. Kung nag-umpisa ka sa 7 noong 2021, ngayon ilan na yung gitarang for sale? Umaabot na po kami ngayon ng 60. Ang dami na, grabe. Kasama mga ukuleles nasa ganun po ang namin. Paano mo napalago yung business from 7 guitars to 60? Paikot. Parang naniniwala po kasi ako sa term na yung stewardship.
na when you receive the money, does not necessarily mean na sa'yo na yun. Kasi ang iba pong ginagawa ng mga negosyante, kumita sila, bibili na sila ng bagong cellphone, ng bagong sasakyan, ng bagong ganito. Wala na silang gagamitin pang kapital pa para mapaikot yung pera. Tama. So, pag nakabenta ako, order naman ulit, bili naman ako. Invest. Yes po. Para siyang snowball na maliit nung una, habang pinapaikot ko siya, lumalaki ng lumalaki. Yung snowball mo. Dumami na po yung mga stocks namin. I see. May mga na-interview din kasi ako dito na sila daw sa negosyo nila, kinakonsider ni sarili nila as employee. So parang kung ano yung kinikita ng employers nila ay ng employee nila, yun lang din yung portion na kinukuha nila doon sa kinikita. Ikaw ba ganun din o talagang lahat nilalagay mo sa business? Portion for expenses, personal expenses. Ano lang po, ako naman more on mas nakikita ko yung sarili ko as manager not in a sense na dapat malaki yung nakukuha ko, kundi manager ako kasi I'm responsible for everything na i-manage ko yung finances, i-manage ko yung tao, i-manage ko yung stocks, yung production, i-manage ko yung pag-order namin, lahat, bale parang kita ko siya lahat. So kapag may na-fail akong pag-manage ng isa, masisira, parang meron po kasi akong natutunan na if you mismanage something, you will lose it. So pag na-mismanage ko yung tao, baka mawala sila sa akin. Pag na-mismanage ko yung suppliers, baka mawala sila sa akin. Tama. Ganun po. So paano mo minimake sure na hindi mo na-mismanage itong mga ito? Continuous learning. Tapos trial and error. Kasi meron din talagang mga pagkakamali, failures, may mga mistakes na nako-commit. I make sure na pag nakakommit ako ng mistakes, hindi ko na siya ulitin. Or yung natutunan ko doon, i-apply ko na lang sa susunod. I see. So, sino nag-mentor sa'yo nung mga initial stages ng business? Parents pa rin po. Ginaid ka nila. Yes po. Bilang mga negosyante din sila. Madalas po yung mother ko, kasi siya yung kasama ko sa bahay. Yan po. Si Mami, ano yung business si Mami? Yung auto supply din po ganun siya. Din. Yes, okay. Sila ng father mo, pareha sila ng business. I see. So, maswerte ka, no? May mentor ka, may nag-guide sa'yo. So, grabe, no? From 7 guitars to almost 60 and ngayon may mga iba ka pang mga instruments na binibenta na. Yes. So, meron ka ng pwesto. Diyan ka pa rin sa May-Amek? Apo, doon pa rin po kami ngayon. Gano'n nakalaki yung store mo dyan? Enough na po for mga guitars, pero we are praying and hoping na by next year makahanap kami mas malaki para ma-display namin yung mga drum set kasi malaki po yung space na kailangan. Ng drums. I see. Okay. So ngayon ba, kumusta naman? Marami na bang competition sa ganitong business dito sa area natin? Competition, meron din po kasi may mga may mga guitar store or music store din dito sa Legazpi. Pero parang I cannot say na super tight naman ang competition. Parang sakto lang naman po. Naswertehan mo rin talaga na ikaw yung isa sa mga pioneers na nagbukas ng ganitong business dito. Yes po. So ano naman ang nafe-feel mo na meron ng mga nagbukas din ng almost same type of business na meron ka? Actually, nauna po sila. Nauna sila? Opo, nauna sila. Meron, I think sa SM meron music store. Tapos, medyo may iba lang po kami na focus. Iba rin po yung focus namin. Kaya meron po kaming edge. Parang meron po kaming edge sa Ano po yun, yung edge na ito? Yung po sa amin, kasi nagsiset up po kami ng guitars. Free po yun. Pagka bibili sa amin ng gitara, set up namin. Kasi kahoy po siya yung gumagalaw. Mapapansin po natin yung pag-init lamig, yung pintuan sa bahay. Parang medyo sumisikip, parang medyo tumutunog. Gumagalaw po kasi yung kahoy, depende sa weather. So, yung gitara, kahoy siya. Okay. So, syempre, hindi naman ako marunong sa gitara. Ano yung ginagawa nyo pag sinasabi nyo, siniset up nyo yung guitar? Ginagawa po namin siyang user-friendly. Kasi pag out of the box, ang hirap niya tugtugin. Ang sakit sa kamay.
lalo po yung mga beginners na pag magpe-press sila ng string, masakit. Bale, yung mga gustong matuto, hindi na lang tuloy. So, Kasi bago pa, matigas pa, parang opo, ganon. ginagawa po namin, binababaan namin para mas maging madali siyang gamitin. Tapos, mas maging comfortable yung customer na tugtugin yung gitara. I see. Okay. So, parang tinitimpla-timpla nyo Opo, yung gitara. tinitimpla namin. Okay. So, iba-iba ang materials ng mga guitars na meron na tayo ngayon, di ba? Yes po, iba-iba So, na. ano yung mga klase ng gitara na meron yung store mo? Meron po kami ng acoustic, electric, bass. Iba-iba po yung ano niya, function. Acoustic, electric, bass. Iba-iba rin po yung material na gawa. Tapos Oo. iba-iba rin yung tunog na napoproduce niya. And iba-iba din ang presyo ng mga ito. Iba-iba rin po yung presyo. Ayan. So, quality and affordability, yun yung trademark ninyo. Yes po. Ayan. So, quality and affordability. At services. Ano-ano po yung services na yan? Yun po yung full setup, repairs. Usually sa mga gitara, nasisira yung kahoy, natatanggal yung glue. So, yun. Nire-repair po namin siya. Pwede rin po sa amin magpa-repair. Ay, ang galing. So, parang may ilang buwan ba na pwedeng ibalik para ipaayos? 6 months po yung warranty sa amin. Yung warranty, ang galing. Okay. So, for beginners, magkano yung pinakamurang gitarang pwede kong bilhin halimbawa? Pinakamura po, 2,000 plus na acoustic. I see. Kesa pupunta ka pa ng Maynila para bumili ng gitara, mamamasahe ka 1,000, 2,000. Yes po. O, ang laking tipid na kasi meron ng music store dito sa Legazpi. Hindi ka na kailangan pumunta ng Maynila. And sabi nga ni Sir, meron na rin siya ng mga electric guitars na dati-dati sa Manila lang nabibili. Ang galing naman. So ngayon, sa kakapost mo lang ba sa Facebook mo nakuha yung mga bumibili sa'yo ng gitara ngayon? Mostly, Ano opo. yung ginawa mong marketing strategy para ma-introduce Meron, na yung store mo? ang market po kasi namin is more on mga beginners, college, tapos mga middle age din. So, ang posting po namin, meron kaming mga tinatawag na medyo patok sa mga kabataan, like nag-post kami ng mga memes. Usually yun yung malakas sa engagement sa amin. Yung may mga hugot na post na, say for example, magigitara na lang ako kesa sa maghintay ng reply mo, mga ganun. Yung mga nakaka-relate po yung mga tao. Kanino namang idea itong mga ganitong Meron po akong marketing officer. Siya po yung nag-iisip ng mga ganyan. Ang galing. Opo. So, gaano kayon ka-importante sa isang negosyante ang merong creative staff na marunong gumawa ng mga ganitong marketing strategies? Very important. Kasi, isa po siya sa nagiging edge. Tapos, mas makikilala yung store kasi parang merong iba silang na ibibigay sa market, sa customer. Parang hindi lang, we're not just focusing on selling guitars. Parang gusto rin po kasi namin yung experience nila na medyo natuwa, kundi nagmamatter din po sa amin yung experience ng market. I see. So when we talk about experience, ano itong nai-experience ng mga bumibili sa inyo ng guitars na malamang dahilan kung bakit sa inyo pa rin sila kumukuha ng mga items kapag bibili sila? Yung madalas po na feedback sa amin, humingi po kasi kami ng mga feedback sa mga bumibili sa amin. So, ang madalas sinasabi nila is approachable yung staff. Nice. Tapos, professional, nakakausap na maayos. Na-experience ko po kasi nung college ako na may mga staff na intimidating na parang gusto ko sana mag-try ng gitara kasi medyo marunong naman ako. Pero parang nakakatakot siya. Kaya ang instruction ko sa kanila, sa mga magbabantay sa store, kailangan approachable tayo. Dapat hindi nila maramdaman na parang ginajudge natin sila na parang wala silang pambili. Tama. Kundi dapat, estudyante man siya, matanda, bata, i-welcome natin sila. Okay, i-welcome. Lahat na papasok diyan, i-treat na customer na may pambili para kahit yung tumitingin-tingin lang,
maengganyo mong sa'yo bumili kasi maganda yung experience. Yes po. So, saan mo natutunan itong parang customer service side na ito? Experience po. Bale, ewan ko, meron po kasi akong attitude na pag napupunta ako sa isang negosyo, medyo ini-evaluate ko siya. Siguro po nakuha ko yun sa profession ko na audit. Na parang nakaupo lang ako, parang nag-audit na ako na bakit ganito ginawa ng staff nila, bakit ganito yung impression. Parang ganun. So, parang throughout the years, na-compile ko po siya. Then, nakapag-come up ako na pag ako nagkaroon ng negosyo, ayokong gawin to. I see. Pagka nagka-negosyo po ako, ito yung gagawin ko. Parang kinokopya ko sa ibang mga businesses. Grabe, napaka-observant mo, no? So, how do you make sure na yung mga staff mo, nakakasabay dun sa standard mo ng pag sinabing customer service experience? Kasi hindi mo naman sila nakikita 24/7, no? How do you make sure that they live up to your standards? Review, quality review. Yun po. Isa rin po sa experience na nakuha ko sa audit is dapat laging merong review. So usually ginagawa po namin yung review pagka nagmi-meeting kami, tapos pagka may mga napapansin kami na mali nilang ginagawa, review agad. Tapos yung mga sineset up din po, nire-repair na gitara, lahat po ng before i-release, lahat dumadaan sa akin kasi kailangan ma-review lahat. Parang may filter na may filter. Opo. May proseso kayo dyan sa inyong store kung paano nyo grabe, ang galing mo. Lahat ng ito, pinag-aralan mo. Sino nagturo sa'yo para gawin ang lahat ng ito? Siyempre, iba naman yung business ng parents mo, di ba? Opo, iba. Mas iba yung linya ng negosyong ginawa mo. So, paano mo natutunan lahat ng ito? Ano po majority po nun is yung sa experience, trial and error, and sa online. May mga nakikita po akong advice, mga tips na nakikita, why not gawin ko to? Yun po. Yung mabilis na pagka may mga napapansin kami na problem, iisipan po namin siya agad ng solusyon. Okay. So, kailan mo ni-register yung business? Formally? Yung ano rin po, yung nag-start po ako doon sa bahay. Sa bahay po nag-start doon pala, registered ka na. Bakit mo naisipang i-register na siya? Ano po, nakikita ko po kasi yung business in the long term na magbo-boom siya. So sabi ko, bakit hindi ko siya i-register? Alam ko naman na may chance at may possible naman na mag-boom in the future. So, do it now. May naging advantage naman sa'yo na na-register mo yung business mo. Yes po. Kasi hindi ako restricted. Na, baka makita ako, parang, meron po ganung fear kasi. May takot sa negosyante. Na baka makita na hindi ako registered. So, for peace of mind and for growth mindset din na set it now and habang buwelo ka na. Yes po, buwelo dumiskarte, buwelo ka na i-promote, wala nang takot. Ayun, yun naman talaga ang maganda kapag register ng negosyo mo, no? Yes, so, hindi ka naman po nahirapan nung ikaw ay nag-register ng business? Hindi naman po. Since may experience po kasi na mama doon na kung paano mag-negosyo, mag-business. So, alam na rin po, may familiar na rin po sa process. Ayun. So, okay naman ang ease of doing business na provide ng ating LGU sa inyo. Yes po. Actually, okay nga po siya. Kasi tinitingnan ko sa website na meron silang ganung program na ease of doing business. So, yes. Yung proseso mas maayos at mas efficient. Yun. So, na-experience niya personally yung ease of doing business na provide ng LGU. Yes, good job sa inyo dyan. So, syempre, pag meron tayong pinaprovide na ease of doing business, mas marami tayong maiengganyo na magbukas din ng negosyo kasi hindi natin pinapahirapan yung mga gusto talaga mag-register na ng mga negosyo nila. Ayan. So, since registered na, nakabuelo ka na, nakakadiskarte ka na walang takot, kaya nagtuloy-tuloy na yung business. So, from 7 guitars to 60 plus ngayon, kung dati ikaw lang yung kumikilos doon sa negosyo mo, ngayon ilan ang staff na meron ka? Ay, opo. Ngayon meron akong 2 na staff na talagang nandyan na tumutulong. Tapos yung iba po medyo part-time kasi nag-aaral. Ayun. Tapos, ayun po, tinutulungan po nila ako sa pag-set up. Tapos, sa pagbenta-benta. Ayun. So, dapat may alam din sa gitara ang mga staff mo. O kahit walang alam, tinuturuan mo na. Apo,
karamihan po sa kanila, hindi na talaga nila alam mag-gitara. Tinuruan na lang po. Tinuruan na lang. Ayan. So, mga ilang taon ka pa lang ngayon? 28? 28, yes po. 28. Tapos, ang galing-galing mo magnegosyo. So, sana ma-inspire natin yung mga kabataan dyan. At an early age of 25, nakaisip siya ng ganitong negosyo. And sabi nga niya, trial and error. Ngayon, boom na yung kanyang business at the age of 28. So, yung 27,000 mo, it took months para makabalik yung pera. So, paano mo siya napalago talaga na lumaki ng ganito? So, ngayon, magkano na yung pinupuhunan mo sa ganitong kalaking negosyo na? Usually po ang orders namin sa mga suppliers, umaabot na po siya ng 6 digits eh. Wow. Para makabili ng supplies po namin. Mga products. Tapos yun po yung ibibenta namin. Diba? Ang galing-galing niya. Ang bata-bata pa niya. Pero nakaya niya to. So kung kaya niya, yung mga kabataang nanonood sa atin ngayon, o kahit yung mga hindi na masyadong bata, pwede pa rin kayo mag-umpisa ng inyong negosyo. Kayang-kaya nila. Kaya ng 25 years old magpalago ng business, di ba? So, lalo na yung mga anak ng mga negosyante, ang swerte-swerte ninyo kasi kung mag-open man kayo ng business, at least may makakatulong na sa inyo, may mag-mentor na hands-on, na matuturuan gaya ni Sir, na ang kanyang parents ay mga negosyante din. So, hindi siya masyadong nahirapan na nung inopen niya yung business. Kahit iba, no? Pero, mostly, ikaw talaga, inaral mo to, no? So, parang gustong-gusto mo itong negosyo. Eventually, bakit mo siya na-enjoy at ipinagpatuloy mo talaga yung business at hindi ka na nag-venture sa iba pang negosyo? Nung before ko po kasi siya start, iniisip ko na po yung reason kung bakit ko gagawin yung business. At ano yung nakita mo? Ang iniisip ko po kasi, gusto ko yung bagay na may enjoy ko, na kahit na nakapagod at nakastress, hindi ko siya susukuan. So, tinanong ko sarili ko, ano ba yung possible? Ano kaya yung passion ko ngayon na pwede kong i-turn into business? Sabi ko, hindi naman na marunong magluto, hindi naman na marunong mag-bake, hindi ako marunong magtimpla ng kape, kasi usually cafe yung lumalabas ng barista, Sabi ko, ang alam ko lang naman, gitara. So, why not, ito na lang, gawin ko na lang po siyang negosyo. I see. So, yun, hanggang sa, na-enjoy ko siya. Kaya until now, nagko-continue pa rin kasi parang yung hobby ko or yung passion ko, naging business po siya. Ayun. Na hindi siya super burdensome for me. So, kailangan talaga passion mo, gusto mo yung ginagawa mo. Eh, syempre, ang business, hindi naman laging happy, di ba? Dumaan ka rin ba dun sa mga times na mahirap yung business? Bakit? Ano yung parang hindi masyadong okay na yon na napagdaanan mo sa business to? Madalas po niyan yung nagbibill na si supplier. Nagbibill na si supplier, tapos hindi kulang pa yung namin, yung pambayad. Bakit kaya nagkukulang pa yung pambayad? Yung sa kasi may time din po na medyo mahina talaga ang benta, kasi ang negosyo minsan malakas, minsan mahina. So may times na hindi ganun kalaki yung sales, lalo usually pagka may ibang pinaglalaan ng budget yung mga families. So, hindi naman nila consider sa budget nila, bibili tayo ng gitara this month. So, usually, yun, medyo pagka mahina yung sales, medyo mabibitin kami sa pagbayad sa mga suppliers. So, I see. Stressful. So, nahihiram mo din naman yung supplies. Parang may binibigyan ka lang din ng supplier ng time frame to pay. Yes po, may terms po sila na binigay sa akin. Oo. And pag mahina talaga, andyan sa iyo yung supply, yung material, pero hindi pa nabibenta at sinisingil ka na, dun yung medyo challenging. Yes po, challenging po siya. And ang gitara kasi hindi siya gaya ng food na everyday binibili ng tao. Opo. So hindi ito, siya necessity. Hindi siya necessity. Either pag nasira, may kailangan pyesa, o kaya dun lang bibili ng bagong gitara, di ba? Opo. So paano yung diskarte mo dito para mas marami yung bumili ng guitars? May mga bukas tayo ng music school, ganun, para mas marami yung bibili ng gitara, di ba? O paano ba yun? Di ba? Kasi nga, like we said, it's not an everyday necessity. So, paano yung diskarte mo dito?
ano po, may mga monthly marketing marketing program na para mas makilala si Pima. Usually kunyari nagbibigay kami ng free setup, tapos nung last week lang po nag-booth kami sa BU, nagbigay kami ng free juice, tapos nagbasking kami, open mic. So may ang strategy po namin is kailangan mas makilala si Pima at malaman nila na na pwede silang makabili ng gitara dito sa Legazpi. Lalo mga freshmen po yung sa BU. So, kinakapture po namin yung market na medyo hindi pa nakakuha nakikilala si Pima para music potential. schools na ba dito sa Legazpi? Yung talagang nagtuturo ng mga gitara, Studio. May mga studio. studio rin po. Meron na rin. Oo. So, yun yung unang target nyo, di ba? Yung makilala kayo dito sa mga lugar na ito. Yes po. Na marami ang kailangan bumili ng gitara. Ayan. So, siguro, no? Maganda kung meron na talagang school na makaka-tie up ka, no? O, di ba? Every batch ay may bibili agad ng gitara mo for sure, no? So, malay natin, di ba? May magbukas na ng music school dito sa Legazpi. O di, lagi ka na may regular customer. So, magaling yung ginagawa ng marketing team mo na mga creative sila para gumawa ng mga ads. So, nakakatulong din ang Facebook ads sa'yo. Nakakatulong. Aside from Facebook, saan ka pa nagpo-post? Instagram, TikTok. Ayan. Instagram and TikTok. Yes po. Sa TikTok, mga videos, mga vlogs, yun po. Ano ang diskarte mo kapag medyo mahina talaga? Pag medyo mahina, medyo kinakausap ko yung yung supplier po. Pero nag-prepare po kasi ako nagsisave din po ako savings para pag na-estimate ko na medyo mahina next month, unti-unti mag-save na po ako yan kasi hindi ko naman pwedeng hindi sahurin yung yung empleyado. Hindi naman pwedeng hindi ako magbayad ng renta. So may mga may mga fixed expenses na commitments na every month kailangan kong bayaran. So yun po yung kailangan kong nakatulong yung pagiging accountancy graduate mo, yung pagtansya sa budgetary. Opo, nakatulong po siya. Na ng office. So grabe, no? So, hindi rin ito seasonal na business, di ba? Na gaya na flowers, na may mga peak seasons, like Valentine, mga ganon. So, ikaw, meron din bang season na malakas ang business? December, pagka Pasko. Siyempre, panregalo. Opo, mga panregalo. Ang tagal naman, one year. O parang year-end lang yun. O mid-year bonus siguro, yung mga ganon. Tapos, pag Pasko, regalo sa sarili at sa iba. Ayan. So, grabe. Nai-imagine ko yung dedication mo dito sa business. Lalo sa marketing. Para nga naman pumatok ito. Pero, believe ako sa'yo. Kasi from 7 guitars to 60 and from 27,000 ay ngayon nagsi 6 digits na yung capital mo and nagro-roll at naaayos mo, no? Ang bata-bata mo pa, ang galing-galing mo naman. So, ano yung mga future plans mo for the store? First plan po namin is hopefully by next year makakuha kami mas malaking space na store po namin para mas makiter din po namin yung ibang musicians. Ngayon po kasi focus kami sa guitars pero eventually na-realize po namin na ang dami palang mga dito po sa Bicol na mga marunong sa music. May talented po talaga ang mga Bicolano. So maraming magaling sa music, sa drums, sa keyboard. So we're hoping na by next year makapag-offer na rin kami ng varieties ng drums, ng keyboard para mas makapili po sila ng maayos. I see. So hindi na lang guitars lang, parang iba-ibang instruments na rin ang plano ninyo ibenta in a bigger space. Sana nga mangyari yan, di ba? So pag ganon, bigger space, mas mag-i-employ na maraming tao si sir. And syempre, pag mas maraming tao, maraming matutulungan ang kanyang negosyo. Opo. Ayun. So, ikaw ba ay meron ka ring mga guitars na installment na pagbabayad sa'yo? Meron ka ring ganon o cash basis ang lahat? Cash basis po ngayon. Ayan. Pwede rin po yung pwede rin sila mag-card. Oo. Pero hindi pa po kami nag-offer ng installment for now. I see. Okay. So, wala pang installment pero oo, mali natin, di ba? And then
bigger place. Baka soon, maibigay na rin yan Opo, sa'yo. sana ba yung next Oo. year? So, Facebook, Instagram, TikTok, ang nakakatulong sa marketing, and may mga tao kang creative na employ na nakakatulong sa iyo sa pag-market Opo, ng malaking business. bagay po yun. Oo. So, isa ba siya dun sa dalawang staff mo ngayon? Opo, O iba pa siya? Iba pa po siya. Ay, ang Oo, galing. kasi ngayon po nag-aaral siya eh. Bale, nag-iisip po siya ng mga ideas. Nag-aaral po siya ngayon ng marketing. Ayun. Na course. So, magaling. So, ang mga marketing courses ngayon din, nag-a-adapt na rin, ano? Kung dati, mga print, ads, mga ganyan. Ngayon, grabe, ang dami ng, pinag-aaralan ng mga marketing students. Opo. So, ikaw, passion mo talaga yung gigitara at kaya naging negosyo mo itong pagbibenta ng guitars. So, anong pwede mong ibigay na tip sa mga gusto rin mag-open ng ganitong business? Siguro sa mga aspiring po na gustong magnegosyo, maganda po na i-aralin po nila yung negosyo na itatayo nila, kasi hindi po pwede na na magte-take ka lang ng risk na parang bahala na. Yung risk po na iti-take dapat calculated na ika-calculate mo kung kaya ba to, kung profitable ba to, kasi wala namang magne-negosyo na para malugi. Tama. Magne-negosyo para maging failure. So, we have to do calculated risk. Sa guitar business, ano yung tinatawag na calculated risk? Marami po i-forecasting. Ano yung forecasting? If-forecast usually po before po ako mag-order, kasi hindi po sure na lahat yun may Mabibili. gusto nang bumili. Oo. So, ang risk ko po dun is bibiling ko ba tong lahat or babawasan ko siya. I see. Na kung bibili ba ako ng 20 guitars na i-display, or gawin ko lang muna ng 15 tapos I i-test. see. Parang risk po siya na i-take ko, tapos i-calculate ko kung ano ba yung usually nabibili sa atin, ano ba yung hinahanap talaga ng mga customer. Yun ang paano natin forecasting. Opo, i-forecast po namin kung paano siya maibibenta talaga. Oo. So, So gagawa after pa rin. forecasting, ano na yung next? Pag nakapag-forecast na po kami, doon na po namin yung execution. Mag-execute na po kami based po doon sa forecast. Tapos kung paano namin i-analyze kung paano siya mabebenta talaga. I see. Okay, grabe, no? So may ganun ba? Forecasting and then execution. Sa Opo. execution naman, may mga challenges ka bang nai-encounter? Opo, marami po kasi usually may minsan kasi yung forecast hindi naman siya 100% accurate. Tama. So, minsan mali yung tansya. Ang tagal nabili po namin yung stock, ang tagal na hindi siya talaga nabebenta. So, mag-assess po kami ngayon paano namin siya ibebenta ngayon. So, sa execution, paano namin magdadagdag po kami ng additional pakulo kung paano namin siya mabebenta sa customer. Minsan magbibigay kami ng discount, kaya minsan mas ipopromote namin siya sa ibang mga customers na interested sa ganong klaseng gitara. I see. Okay. So, ikaw ba'y nagko-custom design din ng mga guitars? Sa ngayon hindi pa po. Oo. Medyo matrabaho po kasi yun pag custom, yung gagawin talaga na specific design ng customer. Okay. Sa ngayon hindi pa. Malay mo in the future, di ba? Para kunyari ako ma-arte, gusto ko pink, fuchsia pink, ganon. Ayun po. O paano ba yun pag ganon? Kunyari, may nagustuhan sila na style or design or gitara, tapos medyo gusto nila yung medyo ma-arte ng konti si client. Sana pink ang kulay nito or ganon. Paano mo ginagawa ng paraan yon? Pagka ganon, may mga ganon po kami customer na nagtatanong talaga specific color na gusto nila kasi pang regalo daw, tas favorite color ng customer. Nag-offer po kami ng alternatives na eto baka okay sa ito na kulay ganito. Tapos pwede rin naman po natin, may mga parts naman po kasi na replaceable na baka okay sa taste niya, napalitan natin ng parts na to, tapos palitan natin ng kulay, baka okay na sa'yo pagka ganon. Pero yung customer pa rin po yung ipapadecide namin kung okay sa kanya yung ganon, kasi hindi pa namin fully maipoprovide yung 100% na gusto niya.
I see. Ano itong nasa picture na to na nasa bio kayo? Anong ginagawa? Ayan po, freshman welcome party, open mic. Lahat po ng mga gustong makikanta, makitugtog. Pupunta lang po sila, papalista, walang bayad. Tapos tutugtog na po sila. Tutugtog para lang ma-promote natin yung mga gitara for sale natin. Opo, marami po kasi talaga mga estudyanteng may talent sa music. So, yun. Kaya ang dami pong nakikikanta. So sa next Ledipo trade fair natin, hindi na magiging boring kasi magsiset up si sir ng ganyan sa trade fair natin, pwede, diba? So may music na tayo, automatic na yon. Ay, ang galing. Okay. So, ang ganda ng mga naiisip niyong techniques. So, ganyan. Ang negosyo talaga hindi laging rainbows and butterflies. May mga moments talaga na medyo mahina. So, ikaw natuto ka na through the years na kapag medyo maganda, mag-iipon para doon sa rainy days na tinatawag. Yes po, tama. So, na-manage mo na siya through the years from 2021 hanggang ngayon na nag-ooperate yung business mo. Opo. Na natatansya mo na kung kailan mangyayari yung hindi masyadong okay na mga buwan. Ano? So, grabe, ang galing ng batang ito. So, basta may passion, ano yung mga characteristics na meron ka sa business owner na nagagamit mo dito sa negosyo? Nakita ko na ikaw ay into customer service. So, ibig sabihin, medyo may empathy, may pagka-empath ka, di ba? So, ano pa yung mga characteristics na meron ka? Siguro po yung medyo may pagka-perfectionist po kasi ako. Kaya na medyo na-integrate ko po yung parang commitment sa excellence. So gusto ko lahat ng gagawin ko at gagawin din ng staff ko yung excellent na talaga. Quality talaga. Quality. Kung may ipag-usap ka, excellent na. Kung mag-aayos ka, dapat excellent na. Kung magpupunas ka ng gitara, dapat makintab na, excellent na. Yung even the smallest details po, medyo meticuloso po kasi yung pinapakita ko sa kanila na dapat ganun din po sila. Virgo ka ba? Hindi po. Ano? Cancer. Cancer. Mga meticulous din pala ang Cancer. Ayan, okay. So, yun. Kailangan perfect, 100%. Hindi pwedeng kulang. Laging okay. Maganda yung ganun. Medyo maganda. Pero, hindi ka ba minsan na-stress dahil doon sa iyong pagiging perfectionist? Yun po, ayan. Isa rin po yung drawback na may stress po. May stress. Kapag hindi naka-cope up sa level na gusto mo. Minsan yung mga staff mo, medyo stressful siya ng konti. So, ayun. Isa pa yan sa mga aaralin mo, no? Paano pa ma-manage yan na ganyan. Yun. Isa pa po yun. Kasi, ganun din ako. Kaya minsan sa bahay yung pag maglilinis, ako na lang maglilinis. Kesa may nakikita pa akong diferensya. Ganon din naman ako. Ayan. So, di ba? Sabi mo nga, everyday sa business is a learning process, di ba? So, araw-araw, may bagong natututunan, never ending naman ang learning sa business. So far, ano yung mga big learnings na natutunan mo through the years? Yung big learnings po na natutunan ko through the years, yung parang don't be wag magpapadala sa emosyon. Kasi business emotion po kasi talaga siya may mental stress, may emotional stress pag nadala ng emotion maapektuhan yung sira diskarte. Logical reasoning. So medyo mababa yung rationale. Imbis na makapag-decide ako ng tama sa negosyo, since masyado akong nadala ng emosyon, hindi ako makapag-decide ng maayos. Ayun po. Paano mo yun na-overcome? Prayers, tapos sinishare ko yung struggles ko sa iba. Ang hirap, paano ba yung gagawin dito? Tapos inaaral ko po paano ko siya maayos by the next time na may encounter ko po yun. Ang galing. Ano pa? Meron pang iba? Siguro yung din po, yung reason ng business kasi mabigat po yung why are you doing what you are doing now. So ngayon mas clear po sa amin na kung bakit kami nagnenegosyo ngayon. Bakit namin may goal. Meron po kaming goal. Na focus kami sa goal. Na gusto namin na lahat ng mga nasa Bicol makapag-provide po talaga kami ng quality affordable guitars. How do you stay positive?
through experience po kasi na alam ko na hindi naman lagi 24/7 yung storm, na dumadaan lang talaga siya na by experience alam ko na yung storm talagang dumadaan siya. So kung may challenges sa negosyo, alam kong hindi siya mag-stay doon Permanent. Opo, hindi siya permanent. Dadaan lang siya. Pero kailangan hindi ako tatambay doon. Dapat Tama. gawan ko rin po ng paraan para makapag-prepare doon at sa mga susunod mas maging maayos. You learn. Yes po. So you don't commit the same mistakes. Yes po. Sabi nga nila, may isa daw na meron daw isang phrase na pwedeng maging maganda, pwedeng maging pangit. Kapag happy ka, sabihan ka nitong phrase na to, mababad trip ka sa business. Pero pag hindi ka naman into a good mood at sabihan ka ng phrase na to, pwedeng maging good mood ka. This too shall pass. Diba? Parang ganoon din sa business, diba? Pag nasa malungkot ka na face, this too shall pass. Yes. May isip mo na, ladaan din to. And as long as natututo tayo dun sa mga mistakes, yun naman talaga yung important. Ayan. Yes po. Okay. So, grabe, no? Ang bata-bata mo. Sana talaga maka-inspire pa tayo ng ibang kabataan dyan. So, paano kanila makokontak? Ano yung mga Facebook pages nyo? Ano yung TikTok and Instagram? Sige po, go ahead and promote. So, if you want to contact us and may mga inquiries kayo regarding guitars, sa setup, sa kung paano kami makakapag-provide sa inyo ng service, just contact us, message us sa Facebook kasi yun po yung pinaka-active namin sa Facebook. Just search Pima Guitars Legazpi on Facebook and makikita na po natin doon yung mga posts namin. And if you want to check din yung mga videos namin sa TikTok, Pima Guitars Legazpi as well, and sa Instagram, meron din po kami. Pero kung may mga katanungan po sila, may mga gusto na i-visit yung store, malapit lang po kami sa AMEC, sa Albay. So sa may harap lang po yan ng AMEC. And pagka medyo malayo po kayo, may question kayo before kayo pumunta, message lang po sa Facebook. Yun. So ano po yung mga services na meron kayo? Services, nag-set up po kami, full setup. Pwede rin namin i-replace yung mga parts ng gitara, i-repair. Tapos kung may mga konting modification na replaceable parts, pwede po natin gawin yan. Tapos string cleaning, adjustment. Ayun, yun po yung mga services na po-provide namin. Buffing and repaint. Yan, meron na rin po kaming repaint ngayon. So, bago lang po, pwede namin i-repaint yung guitar. Yun, kung medyo luma na, papugiin ni Sir ang inyong mga gitara. Ayan. So, ang galing-galing ninyo, nakaka-believe naman talaga kayo na ang bata-bata nyo, nag-venture kayo sa business at napaunlad nyo naman talaga yung negosyo from 7 guitars to 60 and you still plan to expand the business. So, nakaka-believe na batang negosyante itong si Sir Mike Kel. Ayan. So, thank you so much po, Sir Michael Bongalos, for being our guest today dito sa Business Hour. And sa inyo pong lahat dyan na may mga negosyo na gusto ninyong ma-promote ng libre, just get in touch with us sa Albay, sa aming Facebook page, Lady po Albay Facebook page, and we will help you to promote your business for free. Gusto nating umunlad at mas dumami ang negosyo dito sa probinsya ng Albay, kaya namin ito ginagawa para ma-inspire kayo at ma-motivate namin kayong lahat. So, thank you so much for sharing your story with us. And sa inyo po na nakapanood dito aming episode, let us help our business owners here in promoting their businesses by sharing their stories. I-share nyo lang po itong aming programa sa inyong mga Facebook pages and makakatulong na po tayo sa ating mga kapwa albayano na mas makilala at maraming makaalam na existing na ang kanilang mga negosyo. So, thank you so much for watching another episode of the Lady Po Business Hour. Magnegosyo tayo. This is your host, Jamie Florence Estrada Ribaya. Thank you so much, Sir Michael Bongalan, for being with us. Thank you to John sa pag-invite kay Sir. Of course, thank you, Attorney Mary Luduca Castillo, for allowing us to use your beautiful studio, and to Sir Chad here na technical staff po ni Ma'am Mary Lou. Thank you so much. And sa aking mga staff dyan sa Lady Po office, sa mga
kapwa ko nagtatrabaho dito sa Provincial Government of Albay. Of course, this is with the approval of our beloved Governor Attorney Edsel Grex Lagman para matulungan nga po ang ating mga negosyante sa Albay na mag-flourish ang kanilang mga businesses. So, kita-kita po tayo ulit sa Wednesday, same time po, 10 a.m. to 11 a.m. for another Ladipo Business Hour episode. Thank you for watching. See you again po. O diba ang galing? Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALG Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ladipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ladipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.